Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyong mga kagiliw. Ang kwentong ibabahagi ko ay ang karanasan ng aking tiya Monay. Nangyari ito taong 1974 sa isang barangay sa lugar ng Davao del Sur. Malayo sa kabias na ng dating tirahan nila tiya, at para makapagbaba ng kanilang produkto sa bayan ay ginagamitan nila ito ng kalabaw na siyang humihila ng kanilang kangga kung saan nila ikinakarga ang kanilang produkto. Mais at mga gulay ang pangunahin nilang produkto noon. Tuwing 6 hanggang 7 buwan naman ay ang mga halamang ugat na kanilang tinatanim. Nangangailangan kasi ito ng takdang panahon bago nila ito maani. Isang araw, habang nagdadala ng mga produkto sa patag, napadaan sila Tia Monay sa isang parang maliit na komunidad na tila ba nakatayo lamang sa isang dako ng lugar na malapit lamang sa kanilang dinadaanan. Nagtataka sila dahil wala naman dapat ganong klase ng lugar sa kanila ng mga panahon na yon. Tay, bakit may mga bahay kubo na dito? Sinong nagmamay-ari? Tanong ni Tia kay Lolo Banoy. Hindi ko alam, anak. Bilisan na lang natin ang paglalakad. Sagot naman ng kanyang ama. Bilang ikalawang anak sa noon ay 5 magkakapatid. Tanging si Tia Monay ang laging isinasama ni Lolo Banoy sa pagpunta nito sa patag. Hindi kasi nito pwedeng isama si Tio Tinok na siyang panganay sa magkakapatid dahil wala makakatulong si Lola Niknik kapag si Tio Tinok ang isasama ni Lolo Banoy noon. Binilis na naman ni Tia Monay ang paglalakad noon. Hindi niya kasi maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang pananayo ng kanyang balahibo nang makita niyang maliit na komunidad na yon, malapit sa kanilang dinadaanan. Nang makalampas naman sila sa lugar, sinabihan siya ni Lolo Banoy na huwag siyang umuwing mag-isa. Hintay na lamang niya itong makatapos sa pagtitinda at sabay na silang umuwi noon. Palagi kasing nauunang umuwi si Tia Monay kapag may nabenta na sila. Dali-dali kasing bumibili si Lolo Banoy ng mga kakailanganin nila sa bahay. Pagkatapos ay mauuna nang uuwi sa tiya, dala-dala ang mga pinamili ni Lolo noon. At ito naman ay kung saan-saan na naaabutan ng hapon, lalo na kapag kasama nito ang mga kaibigan niyang naroroon sa lugar. Pero nung mismong araw na yon, hindi na ito pumayag na mauna si Tia Monay. Bago pa man magpananghalian ay natapos na rin sila sa pagtitinda ng kanilang produkto. Kaagad na namili si Lolo Banoy ng kanilang kailangan sa bahay at dali-dali na silang umuwi ni Tia Monay noon. Nang dumaan sila sa lugar ay naroroon pa rin ang maliit na komunidad. Pero tila ba abandonado, gawa ng wala namang lumalabas na tao sa mga kubo. Ganun pa man, pinagmamadali na ni Lolo Banoy ang kanilang paglalakad. Hanggang sa hindi na nila namalayan na nakarating na pala sila sa kanilang tahanan. Nagmamadali ng tumakbo si Tia Monay papasok sa kanilang bakuran habang tinatawag ang ina nitong si Lola Niknik. Dali-dali naman silang pumasok sa bahay. Pagkalapag ni Lolo Banoy ng kalahating sako ng bigas at ng iba pa nilang pinamili, ay kaagad nitong hinanap ang mga kapatid ni Tia Monay. Mabuti na lamang at nasa bahay naman na silang lahat kung kaya't mabilis na isinara ni Lolo Banoy ang pintuan at ikinuwento sa kanila ang kanilang nakita sa may daan. Nick, bumalik na sila. Wika ni Lolo Banoy. Tinanong naman ni Lola kung ano ang bumalik na. Yung kinatatakutan natin ng mga bata pa lamang tayo. Bumalik na. Napatingin naman si Tia Monay kay Lolo Banoy. Hindi kasi niya maintindihan kung anong ibig sabihin nito. Noon lamang niya nakita ang ganoong reaksyon at pagkabahala sa mukha ng kanyang ama. Nay, ano bang kinatatakutan ni tatay? Tanong ni Tia kay Lola noon. Yung nakita niyong maliit na sityo malapit sa ilog. Hindi sila mga normal na tao, anak. Sagot ni nanay sa tanong niya. Nagtataka pa itong si Tia kung paano niya nasabi yun gayong wala naman silang nakitang kahit isang tao lamang sa lugar na yon.
Sumagot naman ang kanyang ina na yun nga ang mahirap gawa ng wala silang nakita. Nagpapatunay lamang na mga nilalang ng dilim ang naroroon sa lugar na yon. Napanganga naman si Tia Monay sa sinabi ni Lola Niknik. Hindi niya inaakala na totoo ang mga naririnig niyang usap-usapan tungkol sa sinasabi nilang aswang. Nang sumapit ng takip silim, nagsiga si Lolo Banoy sa kauna-unahang pagkakataon. Naglagay ito ng maraming baon ng niyog at asin sa kanyang siga. Nilagyan niya rin ito ng mga lumang goma na galing sa mga lumang tsinelas. May narinig naman silang huni ng kakaibang hayop habang naghahapunan sila noon. Kaya pinaalalahanan sila ni Lolo Banoy na huwag basta-bastang gumala kung saan-saan, lalo na ang maligo sa mga ilog kahit na araw pa. Lalo na ikaw, Tinok. Minsan umaalis ka nang hindi nagpapaalam. Ugaliin mo na ngayon yung magpaalam sa amin ng nanay mo, ha? O hindi kaya magsabi ka sa kapatid mo. Naiintindihan mo ba? Bilin ni Lolo Banoy kay Tio Tinok. Tumango naman ito sa ama sanhi ng pagsang-ayon nito. Dahil sa pagod ng paglalakad nila mag-ama, kagad na nakatulog si Tia Monay ng gabing yon. Nang magising siya kinabukasan ay doon na niya narinig ang balita. Ayon kay Lolo Banoy, habang nagpapakain siya ng kalabaw ng umaga, may nakapagkwento sa kanya na may buntis na sinalakay umano ng aswang nung gabing yon. Sinundo kasi nito ang kanyang asawa na nakipag-inuman sa bahay ng kaibigan. Pero ayon dito, tinambangan siya ng isang matandang nakabuhagag ang mga buhok sa daan. Animoy isa itong gutom na hayop habang naglalaway na lumalapit sa kanya. Nang sunggaban na siya nito ay akmang lalapain na, ay siya namang pagdating ng kanyang asawa na noon ay pauwi na noon. Kung kaya't kaagad nitong sinaklolohan ng kanyang asawa, na noon nga, ay inaatake na ng nilalang. Dali-daling sinaksak ng lalaki ang nilalang gamit ang kawayan na may matulis na dulo. Binunot niya ang kawayan na ginamit ng mga tao na pambakod sa bagong tanim nilang puno ng Himelena. At yun ang ginamit niyang panaksak sa nilalang na yon. Nabitawan itong buntis at dali-dali itong lumayo. Habang nasa likod pa rin ito nakabaon ng kawayan na yon. Yung buntis, nagkaroon ng galos pero maayos naman itong nakauwi sa kanila kasama ang kanyang asawa. Ang hindi lamang alam ng mga tao, kung pinatingnan ba ito agad sa albularyo. Gawa ng, ayon sa lalaki na asawa ng buntis, ang nakita niya ay isang aso na pinaghinalaan pa nitong asong gala. Mabilis naman na lumipas ang araw na yon. At kagaya ng dati, pinaalalahanan naman sila ni Lolo Banoy na walang masamang maniwala sa mga aswang. Dahil siya mismo nung kabataan niya, nakainkwentro na ng ganito. Kaya naniniwala siya sa mga ganitong nilalang. Kinabukasan, muli siyang nakarinig ng balita na patay na ang babaeng inatake ng aswang. Maging ang asawa nito ay hindi alam kung ano ang nangyari sa buntis. Nagising na lamang ito kinabukasan na patay na ang kanyang asawa. Wala naman siyang nakitang sugat dito at ni walang dugo na lumabas sa katawan. Pero sinisi ng magulang ng buntis ang pabayaan nitong asawa. Ayon sa mga ito, lasing na naman ng lalaki kung kaya't hindi nito nabantayan ng kanyang asawa na naging sanhi ng tuluyang pangbibiktima ng nilalang. Dahil sa nangyari, lumapit na si Lolo Banoy sa kaibigan nito manggagamot na si Mang Pito. Hihingi sana siya ng pangontra laban sa aswang para kina Tia Monay, Tio Tinok, at ang bunso nilang kapatid na si Tio Apot. Dali-dali naman itong binigyan ng pangontrang habak si Lolo Banoy para sa kanyang buong pamilya. Binigyan din siya ng manggagamot ng mga sangkap para ilagay sa kanyang siganon. Hindi alam ni Tia Monay kung ano ang klase ng bagay na yon. Pero ayon dito, para itong asukal na pinatigas. Kinuskos ito ni Lolo Banoy at hinahalo sa kanyang siga.
dahil sinabihan siya ng albularyo na huwag kalimutang magsiga sa kanilang silong, lalo na sa parte kung saan sila natutulog. Sinabihan din sila nitong hanggat maaari ay magsama-sama na muna sila sa isang tulugan. Siguraduhin din nilang suot-suot nila palagi ang kanilang habak, lalo na kapag umaalis sa mga ito. Ugaliin din nilang magbulsa palagi ng pinaghalong asin na tabo. Pangunahing panlaban ito sa mga nilalang ng dilim, lalong-lalo na sa aswang. Kinahapunan, dumating naman ang isa nilang kapitbahay. Nagkwento ito patungkol sa nakita sa pag-imbalsamo. May sugat umano ang babae. Nasa sinapupunan na bahagi nito ang sugat na yon. Hindi yun malaki. Para lamang yung maliit na butas kung saan maaaring hinugot mula doon ang laman loob ng buntis, kasama na ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Dahil sa nangyari, halos mabaliw-baliw ang lalaki. Sinisisi rin ito ang kanyang sarili dahil sa kanyang kapabayaan. Dinala ng magulang ng babae ang bangkay ng kanilang anak sa kanilang lugar, dahilan para mas lalong nawala sa sarili ang lalaki na tawagin na lamang natin sa pangalang Andoy. Araw-araw itong nagbabantay sa may bukana ng kakahuyan kung saan inatake ang kanyang asawa. Binabantayan niya umano ang nilalang. Ayaw niyang may tao pa itong mabibiktima. Pero sa ginagawa ni Mang Andoy, ay tila ba kinatatakutan na rin siya ng mga bata, kasama na roon sina Tia Monay. Kapag kasi may makita siya mga bata na pumupunta sa ilog kung saan ay madadaanan nilang kakahuyan, sinisita sila ng Mang Andoy. At dahil nga sa tila baliw na ito kung kumilos ay natatakot ang mga bata sa kanya. Mabilis na lumipas sa mga araw. Patuloy pa rin si Mang Andoy sa kanyang ginagawa. Madalas din itong pumupunta sa bahay ng kaibigan ni Lolo Banoy na albularyo. Nakikipag-usap ito dito. Pero nagtataka naman sila Lolo Banoy dahil hindi na nila nakikitang nakipag-inuman si Mang Andoy. Naging bihira na rin itong maligo na siyang inaayawan nila tuwing nakakasalubong nila ito sa may daan. At dahil sa wala namang kahit na anong senyales na ibinibigay ang kanilang habak tuwing nakasalubong nila si Mang Andoy, hindi naman sila nababahala. At dahil hindi din mapakali si Lolo Banoy sa naging kapalaran ni Mang Andoy, kung kaya't naisipan niya itong kausapin isang umaga. Doon niya nalaman na sinasadyang hindi maligo ni Mang Andoy, hanggang sa mapantayan niya ang amoy ng mga nilalang para sa kanyang binabalak. Kung ano man yun, ayaw niyang ipaalam sa mga tao. Kaya hindi na ito pinilit pa ni Lolo Banoy na sabihin sa kanya kung ano man yun. Isang araw, nag-ani sina Lolo Banoy ng kanilang mga kamoting kahoy at kamoting baging. Sa pagkakataong ito ay kasama nila si Tio Tinok at Lola Niknik. Si Tio Apot naman ay iniwan nila sa magulang ni Lolo Banoy dahil marami silang ibebenta ng araw na yon. Sa kanilang daan papuntang bayan, muli silang dumaan sa maliit na komunidad. Pero sa pagkakataong ito ay may mga bata na naglalaro sa labas ng mga kubo. Tinignan ito ni Tia Monay. Nakita niya mga bata na tumingin din sa kanya at ngumisi. Kinilabutan siya na makita niya mga ngipin nito na kakaiba. Hiwa-hiwalay ang mga dilaw na ngipin ng mga ito. Ang isa dito ay naglalaway pa at may bitbit na buto ng karne na siyang nagpatayo sa mga balahibo ni Tia. Nakita niya kasi ang pulang likido sa karne at halatang hilaw ito habang inangatan ng batang yon. Napansin siya ni Lolo at Tiyo nun kung kaya't sinaway siya nito. At doon naman ay hinawakan siya ni Lolo Banoy at pinalakad sa kanilang unahan. Dinaanan lang naman nilang maliit na komunidad ng walang kibo. Maging si Lola Niknik ay hindi nagbitiw ng kahit na anumang salita sa kanya mga nakita. Nang pinauna ni Lolo Banoy si Tia Monay, biglang umiba ang ekspresyon ng mga bata na nanonood sa kanila. Tila ba naging seryoso ang mga ito
At biglang nagsabi ang pinakamatanda dito ng, "Daan ulit kayo dito mamaya, ha? Bigyan niyo kami na makakain." Habang tumatawa nun, hindi naman nagpakita ng takot dito sina Lolo Banoy at Lola Niknik, pati si Tio Tinok. Si Tia Monay naman ay panay ang lingon pero sinaway na ito ni Lolo Banoy. Maayos naman silang nakarating sa bayan, pero inabot sila ng ilang oras bago maubos ang kanilang paninda. Saka pa lamang sila nakapamili ng kanilang kakailanganin. Na makapamili na, kagad naman silang naglakad pa uwi na ng kanilang tahanan. Kailangan pa kasi nilang daanan si Tio Apot sa kabilang bahay. Binilhan na rin ni Lolo Banoy ng kanilang pangangailangan ng dalawang matanda. Sa kanilang pagdaan, muli silang napadaan sa maliit na komunidad. At sa mga panahong yon, dalawang matanda naman ang kanilang nakita sa bakuran. Nais silang lapitan ng mga ito pero si Tio Tinok ay nagdakot ng pinaghalong abo at asin sa kanyang magkabilang bulsa at hinahagis ito sa magkabilang gilid ng kanilang dinadaanan, na naging sanhi ng tira ba pagkakairita ng dalawang matanda na yon. Sinusundan sila ng mga ito. Habang nakasunod ay hindi naman makalapit ang dalawang matanda dahil sa kanilang ginagawang pagsaboy. Hindi katagalan, huminto na lamang sa pagsunod ng mga ito nang lumampas na sila sa bahaging yun ng lugar. Halos magtakip silim na makauwi sila sa bahay, kung kaya't nagmamadali ng magsiga si Lolo Banoy sa labas, habang si Lola Niknik naman at Tia Monay ay naghanda na kaagad ng kanilang hapunan. Pagkatapos magsiga ni Lolo Banoy ay kaagad naman silang sumalok ng tubig sa balon na may hindi kalayuan sa kanilang tahanan. Habang papauwi sila galing sa balon, meron silang nalanghap na napakasangsang at kakaibang amoy. Pilit itong kinikilala ni Lolo Banoy dahil iniisip niyang baka amoy ni Mang Andoy yon. Hindi kasi nila ito nakasalubong sa daan kanina. Pero wala naman silang nakita kung kaya't hinayaan na lamang nila ang amoy na yon. Dumiretso na sila sa paglalakad pa uwi hanggang sa maghapunan. Naging maayos naman ang pagsasala nila sa kanilang hapunan ng gabing yon. Pero makalipas ang ilang oras, doon na sila nakaamoy ng hindi kaaya-aya. Sinabihan sila ni Lolo Banoy na maghaplas ng langis na ibinigay sa kanila ni Mang Pito. Dali-dali naman nilang sinunod yon. Ilang sandali pa, narinig naman ni Tia Monay ang huni ng parang isang inahing manok, kung kaya't ginising niya si Lola Niknik para tanungin kung may bagong pisaba silang inahing manok nun. "Hindi inahin ang naririnig mo, anak. Huni yan ng aswang na nagkukunwaring manok na inahin," sagot ni Lola Niknik, na siyang ikinatakot ni Tia. Kampante naman silang hindi sila malalapitan ng mga ito. Nakagawian na kasing gawin ni Lolo Banoy ang mga tinuro sa kanilang albularyo para hindi sila mabiktima ng mga nilalang. 2 oras pang nakaraan, nakarinig sila ng tila ba pagbubuno. Hindi napigilan ni Lola Niknik si Lolo Banoy, gawa ng kaagad itong lumabas ng bahay. Dala-dala nito ang mahabang tabak na ginagamit siya sa paghagpas ng mga damo sa kanilang sakahan. Nasa mahigit kalahating metro ang haba ng tabas na yon, napabaliko ang dulo na ubod ng talim. Ginawa talaga ang tabas na yon para sa mga matataas na talahib. Ilang sandali pa ay narinig nilang may sumigaw ng isang matinis na boses. Sigurado sila Tia Monay na hindi yun ang tinig ni Lolo Banoy o ni Mang Andoy. Boses babae kasi ang narinig nilang yon. Gusto mang lumabas ni Tio Tinok ay hindi naman siya pinapayagan ni Lola. May pakiramdam kasi ito na may nilalang na naghihintay na may lumabas kahit na isa lang sa kanila. Ilang sandali pang lumipas, naamoy nilang sangkap na nilalagay ni Lolo Inok sa kanyang siga. Nagtaka naman si Lola kung saan ito nanggaling.
Nang walang ano-ano, ay narinig nila ang boses ni Lolo Banoy na tila may inaalalayan nito. Hindi na napigilan ni Lola Niknik si Tio Tinok na buksan ang pintuan. Doon ay nakita niya si Lolo Banoy na inaalalayan nito si Mang Andoy. Papasok na mga ito sa kanilang bakuran. Habang bitbit naman ni Mang Andoy ang malaking lata ng sardinas na naglalaman ng umuusok na siga. Kaya napagtanto nila na doon pala nanggagaling ang samyu na kanilang naaamoy noon. Dali-dali silang pinapasok ni Tio Tinok sa bahay. Sugatan si Mang Andoy pero hindi naman ito kalaliman. May mga galos ang balikat nito. May dugo namang tumutulo sa tabak ni Lolo Banoy, na ayon dito ay dugo ng nilalang na kanyang tinaga. Naabutan nitong lalapain na sana nito si Mang Andoy. Kaagad namang dinaluhan ni Lola Niknik si Mang Andoy para saklolohan ito sa paggamot ng sugat na kanyang natamo. Si Lolo Banoy naman, dali-daling nagsiga sa kanilang abuhan para isalang sa baga ang habak na kanyang ginamit sa pagtaga ng nilalang. Pero bago isinalang ang tabak, hinaplusan muna niya ng langis na galing sa albularyo. Si Lola naman, nanonood lamang sa ginagawa ng asawa. Si Tia, hindi na nakapagpigil nun. Nagtanong na ito sa ama kung para saan ang ginagawa niya. Para hindi na gumaling ang sugat ng nilalang anak. Tanging matipid na sagot lamang ni Lolo kay Tia. Napatango na lamang si Tia sa sinagot sa kanya ni Lolo Banoy. Si Lola Niknik naman matapos nitong malinis at magamot ang sugat ni Mang Andoy. Binigyan niya ito ng pagkain. Nanghihina ng Ginoo. Sigurado siyang hindi pa ito nakapaghapunan at hindi nga siya nagkamali nun. Habang kumakain si Mang Andoy ng hapunan, ay sinasalang ni Lolo Banoy ang kanyang tabak sa baga. Natanong nito si Mang Andoy kung saan pumunta si Mang Pito. Ilang araw ko na siyang hindi nakikita, pre. Wika nito kay Mang Andoy. Ayon naman kay Mang Andoy, umalis si Mang Pito para pumunta sa ilang kamag-anak nito na nakatira sa ikalawang barangay. Hihingi umano ito ng tulong para puksain ang komunidad ng mga aswang na muling nakatirik sa kanilang lugar. Aminado ang albularyo na hindi nila kakayanin ng mga nilalang at sang-ayon din naman doon si Lolo Banoy. Kaya pre, sana hanggat di pa bumabalik si Mang Pito, huwag muna tayo pumunta sa kung saan-saan. Lalo na kung dadaan kayo sa komunidad na itinayo ng mga demonyong yon. Wika ni Mang Andoy sa kanila. At muli na naman itong yumuko at naalalang nangyari sa kanyang magina. Muli nitong sinabi kung gaano siya nagsisi sa kanyang kapabayaan. Inalo naman ito ni Lolo Banoy at ipinaalala nito sa kanya na ang lahat ng nangyari ay may dahilan. Maaaring may ibang plano ang Diyos sa'yo, pre. Kung kaya't nangyari ang lahat ng yon. Kagaya na lamang ngayon. 2 kabataan ang nailigtas mo. Pag-aalo dito ni tatay. Napatanong naman sa kanila si Tio Tinok kung sinong kabataan ang nailigtas ni Mang Andoy. Sina Merto at Barot na mga kababata mo. Ayon dito, nangiilaw umano ang mga ito sa sapa ng atakihin si Merto ng isang malaking baboy ramo. Pero kaagad namang nasaklolohan ito ni Mang Andoy. Sinaksak niya ang nilalang gamit ang matulis na tulagdok. Yung tulagdok ay gawa sa sanga ng puno na may katamtamang laki na siyang pinatulis ang dulo para gawing pangbutas sa matigas ng lupa kapag nagtatanim. Yun ang napili ni Mang Andoy para panlaban sa mga nilalang na siya namang epektibo sa tingin ni Lolo Banoy dahil nakita niya rin kung paanong nahirapan sa pagtakbo ang nilalang. Habang ang tulagtok ay nakatarak pa rin sa likod nito, naging dihado lamang ang sitwasyon ng may isa pang nilalang na sumalakay kay Mang Andoy. Nailagan naman niya ito pero nakip pa rin ito ang kanyang tagiliran. Mabuti na lang at daplis lang sugat nito. Pero muli siyang hinambalos ng nilalang na siyang naging sanhi ng kanyang mga galos sa braso. At nang akma na siya nitong sasaksakin muli gamit ang mga kuko, ay siya namang pagdating ni Lolo Banoy. At doon na niya mabilis na tinaga ang nilalang sa bewang.
Kagad itong bumitaw kay Mang Andoy at mabilis na tumakbo palayo sa lugar. Ang dalawang kabataan naman ay natulala na siya namang hinatid nila pauwi nun. Pero hindi na sila pumasok pa sa bakuran ng mga ito dahil sa kalagayan ni Mang Andoy. Kagad na silang bumalik at sa kanilang pagbabalik nun, doon nila nakita ang nilalang na nagmamasid sa labas ng bakuran. Sinipat ito ni Lolo Banoy at kaagad na hinanting gamit ang maliit niyang punyal. Pero mabilis kumilos ang nilalang kung kaya't nakailag ito. Tanging ang paalamang nito ang kanyang tinamaan na naging sanhi ng matinis nitong paghiyaw. Hindi naman na nakuha pa ni Lolo Banoy ang kanyang maliit na punyal. Nagmamadali na kasi silang pumasok sa bahay sa pag-aakalang meron pang nilalang ang nasa paligid at naghihintay ng pagkakataon para umatake. Sakto namang nag-uumaga na ng mga oras na yun kung kaya't nawala na rin ang mga nilalang at tuluyan na rin nakapagpahinga sina Lolo Banoy at Mang Andoy. Tanghaling tapat nang may dumating na dalawang panahuin. Pero katakatakang hindi sila makapasok sa bakuran. Ang bunsong kapatid nila noon na si Tio ay mabilis na tumakbo palapit sa mga ito na siyang hindi na napigilan ni Tia Monay. Kaagad itong pinuhat ng isang lalaki. Pero sa hindi malamang dahilan ay kaagad nitong binitawan na siyang naging sanhi ng pagbagsak ni Tio Apot sa lupa at dali-daling umiyak. Ang lalaki naman na humawak dito ay biglang umangil at napaatras palayo. Kaagad na kinuha ni Tio Tinok si Tio Apot habang tinatawag nito si Lolo Banoy. Lumabas naman sa pinto si Mang Andoy at Lolo Banoy at doon nila nakita ang dalawang kalalakihan na noon ay nakatitig na rin na galit sa kanila. Walang ano-ano ay ngumisit at sinabi sa kanila na, "Matalino ka, pero pasaan ba't makakaganti rin kami sa inyo? Kung di man sa'yo, sa pamilya mo." Wika ng isang lalaki kay Lolo na may kasamang angil at halatang gigil na gigil ito. Si Lolo Banoy naman ang mga panahon na yun ay tahimik lang. Pero ang mga klase ng titig nito sa mga nilalang ay animoy naghahamon sabay sagot nito ng, "Dadaan ka muna sa mga kamay ko bago mo mapadapo mga kamay mo sa pamilya ko." Wika ni Lolo Banoy habang matapang na nakipagtitigan sa nilalang na yon. Pero ismid lamang ang tanging na isagot ng mga ito at kaagad na tumalikod para umalis. Tanging malalim na buntong hininga na lamang ang pinakawalan ni Lolo Banoy nang makalayo na ang mga panauhin na yon. Nagsalita naman si Mang Andoy na, "Kailangan mo na maganda, pre. Sa ayaw natin at sa gusto, kailangan na nating harapin yung mga nilalang na yan." Tanging pagtango na lamang ang naisagot ni Lolo Banoy sa kaibigan. Napasabi na lamang si Lola Niknik na sana'y bumalik na si Mang Pito para sana kahit na paano ay may gabay sila at may magtuturo sa kanila ng wastong pakikipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Tila dininig naman ang panalangin ni Lola Niknik noon. Dahil bago magtakip silim, dumating si Mang Pito. May kasama itong dalawang kalalakihan na ayon dito ay mga pamangkin niya. At kilala mga ito sa pagkakaroon ng mga lihim na aral. At kayang-kaya ng mga itong humarap sa mga aswang. Ikinuwento naman nila dito ang kanilang engkwentro sa mga nilalang noong nakaraang gabi. Sumagot naman si Mang Pito na narinig niya yon, kung kaya't minadali na niya ang kanyang dalawang pamangkin na pumunta na sa lugar. Dahil ramdam na niya ang hindi magandang mangyayari sa hinaharap kapag matatagalan pa siya sa pagbabalik. Kung kaya't kahit gabi na ng mga oras na yon, pinaikutan pa rin ng pangontra ni Mang Pito ang buong bahay nila Lolo Banoy. Pagkatapos niyang gawan ito ng pangontra at pausukan ng parte kung saan sila natutulog, kumain na sila ng hapunan. Doon nila pinag-usapan ng mga bagay na gagawin nila para masugpo na ang ginagawang karumal-dumal na pambiktima ng mga nilalang. Nang gabing yon,
Napagpasya nilang sa kakahuyan na nila hihintayin ng mga nilalang. Nang dumating sila sa lugar, wala silang nakita pero nararamdaman nilang presensya ng mga ito. Mahigit 1 oras ang dumaan at doon ay unti-unti na nilang naririnig ang mga mahihinang pagputol na mga sanga ng puno. Kaya't nagsipaghanda na sila sa mga pwedeng mangyari. Walang ano-ano. May biglang humila kay Mang Andoy. At dahil katabi nito si Lolo Banoy, ay kaagad naman itong nataga ang kamay ng nilalang na humila bigla kay Mang Andoy. Sila Mang Pilo naman at mga pamangkin nito ay kinaharap ng mga ito ang 3 matanda. Nasawari nila Lolo Banoy ay ang mga gabunan ng lahi ng mga aswang. Ang una nilang kinaharap ay ang isa sa 3 lalaking pumunta sa bahay nila Lolo Banoy nung araw. At dahil nadisgrasya na niya ang isa sa mga ito, kung kaya't medyo napanatag na siya. Walang ano-ano, may biglang sumuwag kay Lolo Banoy. Dali-dali din namang napatay ni Mang Andoy ang nilalang na sumuwag kay Lolo. Pero huli na ang lahat, dahil napakalaki ng sugat nito na siyang naging sanhi para maubusan siya ng dugo nun. Nagsisisigaw si Mang Andoy habang pinagtatataga nitong nilalang. At ang tanging narinig na lamang niyang sinabi ni Lolo Banoy sa kanya ay ang salitang alagaan si Lola Niknik at ang mga bata. Sinakloloan naman sila kaagad ng kasamahan ni Mang Pito na siyang nanghuli sa pang-3 kasamahan ng mga kalalakihan na pumunta sa bahay nila Lolo. Ang ilan sa mga nilalang na makita nila ang pagkamatay ng 3 lalaki at ang isa sa mga gabunan ay kaagad na silang nagsipulasan at nagsilayo. Hindi naman mahinto-hinto si Mang Andoy sa pagtawag sa pangalan ni Lolo Banoy. Habang pinapasa niya ito at dinala sa bahay, ay rinig na rinig ang pagmumura ni Mang Andoy na siyang dahilan para tumakbo palabas si Lola at Tiyo Tinok. Ganon din si Tia. Na makita ni Lola ang kalagayan ni Lolo, nawalan ito ng malay. Sina Tiyo Tinok naman at Tia Monay ay todong iyak habang tinatawag ang pangalan ng ama. Pero hindi na ito sumasagot pa. Si Mang Pito at ang 2 nitong pamangkin ay pinunta ng lugar ng mga nilalang. Nang biglang may sumiklab na apoy sa lugar kung saan nakatirik ang kubo ng mga nilalang na yon. Saglit silang napatingin sa ulap na makita nila ang malaking bahagi na yun ng apoy. Si Mang Andoy naman kahit na may sugat din, pilit nitong inayos ang labi ni Lolo Banoy. At dahil hindi abot ng mga nag-iimbalsamong kanilang lugar ng mga panahon na yon, sila na lang mismo ang gumawa ng kabaong ng bangkay. Binalot nila ito sa kumot. Pagkatapos ay binalot din nila ito sa banig. Hindi na natulog si Mang Andoy ng gabing yon. Kaagad niyang tinutukan ng pag-ayos sa magiging himlayan ni Lolo Banoy. Bumalik si Mang Pito at ang 2 nitong pamangkin. Pagkatapos na matupok ng apoy ang mga kubo, kinabukasan naman ay ang paglibing ng bangkay ni Lolo Banoy ang kanilang tinutukan. At ang binalikan nila ang kakahuyan. Namangha naman na nalito si Mang Andoy dahil tila ba walang bakas ng engkwentro na nangyari sa lugar. Hindi na umalis sa bahay nila Tia Monay si Mang Andoy pagkatapos ng nangyari. Siyang nagsilbing ama na magkapatid. At mas lalo silang naging magkalapit ni Tiyo Tinok. Hanggang sa ito nang nagtulak kay Lola Niknik na asawahin na lamang si Mang Andoy. Dahil nakikita niya may pagtingin ito sa kanilang ina. Doon na nagsimula ang pagkamabutihan nila Lola Niknik at Lolo Andoy. Na kinalaunan ay nagbunga ang kanilang pagsasama. Yun ang aking ama. At ang pinakabunso ay ang aking tiyuy na si Tiyo Umbok. Naging maayos naman ang kanilang pagsasama bilang magpamilya. Simula noon ay hindi na bumalik pa ang komunidad na siyang nagwakas ng buhay ni Lolo Banoy at ng iba pang biktima ng mga nilalang. Hanggang sa nagsipag-asawa na rin sina Tia at Tiyo Tinok. Doon pa rin naman sila nakatira sa lugar at nagbubuntis na si Tia Monay sa 2 nitong anak. Nang nabalitaan nilang may biglang sumibol na maliit na komunidad sa 3 barangay mula sa baryo
na kanilang tinitirahan.